office na po ba kayo? Opo, sa buong Pilipinas po, lahat ng mga regional PROs natin, meron na rin counterpart na regional office ng ACG. Ang Okay. tawag namin doon ay Regional Anti-Cybercrime Unit. Dito sa atin, ang Regional Anti-Cybercrime Unit 4A ay nakalocate sa loob ng Camp Vicente Lim, na dito po kami sa tabi ng gas station, malapit dito sa opisina ng PICAD-G, ng ARCAD. Okay. At aside from that, meron din tayong mga satellite office from Provincial, provincial. yes. Meron na tayo sa Rizal at meron na rin tayo sa Cavite. Nasa Imus yung sa Cavite, narito naman po sa Hilltop ang Rizal PPO, ang Rizal PCRT. And ongoing pong binubuo ang ating Quezon PCRT. Yes. Sa loob po ito ng Camp Nakar. At kasalukuyang ginagawa ang kanilang building. And i-announce ko na rin po na nakapagbigay na po ang ating gobernador ng Quezon ng kaukulang ayuda para makabuo ng opisina ng Quezon PCRT. Salamat po, Governor, sa inyong mabuting kalooban at biniyayaan nyo ang aming opisina through the help of our Provincial Director, Police Colonel Ledon Montesor. So lahat pala ng mga offices ng regional officer ay meron na kayong mga RACO, ano? Meron na po. Then nag-establish pa kayo ng mga provincial office, no? So last week kasi sir, merong nagtanong sa akin, isang kaibigan ko na biktima ng online crimes. Sabi natin, libel, online libel. Sabi niya, tinatanong niya kung saan pwedeng mag-report. So, ang advice ko sa kanya, tinatanong niya kasi kung po pwedeng pumunta sa barangay. Pwede bang mag-report sa barangay? Sabi ko, mas maganda kung dun sa regional office sa Canlubang, meron tayong RACO 4A. No? Kasi, ang nangyari kasi sir ay parang dun sa Facebook, chinichismis daw siya, nakabit daw siya. Nagpo-post na siya ng mga litrato niya, pero hindi niya alam hindi niya kakilala yung account na yon. Sabi ko, doon sa RACO kayo mag-report kasi sila ang may kakayahan na malaman kung sino, saan nagawa yung account na yan, yung fake account na yan. Tama po ba yung aking advice sa kanya, sir? Tama po. Mate, tama yung advice mo na dito sa RACO, di mo nabanggit kung tiga saang probinsya siya eh. Ngayon, kung ang kanilang residence ay Laguna. Dito lang, sir, sa Laguna po yun. So, kung Laguna, tama. Oo. Sakto dito sa RACO 4A mag-report. At kung siya ay sinisiraan online, tama, ang magiging kaso ay online libel. Yes. Ang magiging problema lang natin is to identify kung sino yung tao na naninira sa kanya. Kailangan kasi sa korte, kailangan may pangalan kung sino yung papailan nating kaso. So, magkakaroon ng case build-up yung ating mga IOC. So, ito para sa mga pulis naman na po ito. No? Supposed to be hindi sa mga nagre-reklamo. Kailangan lang natin tulungan yung nagre-reklamo, yung biktima, para ma-identify natin. So, yung post nila, yung ating mga IOC dito sa region, magkakaroon sila ng process kung saan, kailangan makita personally doon sa online, sa Facebook account nung may-ari. So, titingnan ng IOC natin, ng mga investigator on case. Kailangan ma-save nila yon. Meron silang proseso, may atom time, parang ganon. Kailangan na sila kasi sila yung magpapatotoo at magse-save nung screen shots nun para pag pinatawag sa korte, nakita ng ating IOC, ng mga investigator during that time and day, yung malicious post na binibigay sa kanya, binabato sa kanya. So, yun ang gagawin ng ating IOC. Then, pag na-identify na nila kung sino yung tunay na suspect,
through the social engineering or kung ano mang gagawing diskarte ng ating mga investigators. So, mapapailan ng kaso yung tao kung may pangalan na. Yun. Pero Okay. habang walang pangalan, pending siya. So, tutulungan natin yung ating biktima para ma-identify yun. So, posible pala, sir, na ma-identify kung sino yung may hawak na account na yon, no? Pwede po. Okay. Okay, classmate, sir. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung mga malalaking operation ninyo dito sa Calabarzon na nagawa nyo na? Ang isa po sa natatandaan ko, yung operasyon ng ating Cavite PCRT. Meron po siyang nahuli na ang ganap ang naging krimen sex torsion. Sextortion. Sextortion, yun. Siya po ay nahuli hindi dito sa Cavite pero sa ibang lugar, parang sa Taguig. So yung suspect natin, nainganyo na magpadala. Nung pinadalhan ng tropa o nung mismong biktima ng kabayaran doon sa hinihingi niya, pumunta naman siya doon sa remittance center na to. Okay. At doon siya nahuli ng ating Team Cavite na pinangungunahan ni Major Roxanne Caraan Datiles. So, entrapment operation po yan, sir? Opo, entrapment operation po. At siya po ay ngayon ay nasa loob na ng kulungan. Meron pa rin po tayong dalawang nahuli. Nahuli ng ating tropang Rizal PCRT naman na pinangungunahan naman ni Police Lieutenant J.R. Rendisa. Okay. So, yung dalawang suspect po ay nahuli sa pamamagitan ng ganun din po, nakipagkita na din sila at sila ay nag-extort din ng pera dun sa kanilang biktima kung saan patuloy na humihingi ng padala sa ating mga biktima pero ang ating tropa na pala ang kanilang kausap. Okay. So, nagpadala sila sa isang online e-wallet. Hindi ko nabanggitin kung ano. So, doon, na-monitor ng tropa kung saan lugar, yung location ng e-wallet na pinagpadalhan. At doon sila napugo ng ating tropang Rizal, PCRT. Ibig sabihin, sir, kung halimbawa, kukuha sila ng pera sa remittance. Opo, yun, no? opo. So, nakaabang na yung tropa natin doon. Sinusubaybayan po ng ating tropa. At talagang minamanmanan, hindi pag minsan, naabot pa lang 2 araw eh. Yes. Alam mo, yung mga kriminal na ganito ay nagbabantay din. Baka hindi lang isa, may mga kasama pa. Kagaya ng nahuli sa Rizal, 2 sila. Yes. So, dapat mga kababayan natin ay maging maingat din.